kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. At bago ko po sa ipagkaloob sa inyo si Pastor Leonides, sa inyo pong lahat, Happy New Year po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta, nagtitiwala sa mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor. Narito na po si Pastor Leonides. Alright. Hindi ko kayo babatiin na magandang umaga. Dahil talagang ang binabalak nyo, hindi pa magandang umaga. Ito ay, ang video ito, eksklusibo dyan sa mga Malacanang, yung nagbibideo ngayon, na naghikayat ng pagpapalit ng pamahalaan, ang gobyerno, BBM. Well, maganda yung plano nyo, pagpapalit. Ang tanong, yung ba ipapalit nyo? Genuine ba? Trustworthy ba? Mapagkakatiwalaan ba? Ang pamilyang yan? Ayaw nyo ng pamilyang Aquino? Inayawan nyo ang pamilyang Marcos? Inayawan nyo ang pamilyang Arroyo? Marami kayong inaayawan na pamamahala. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano inaayawan ninyo. Matagal na nakatagdayan na siya maghahari sa buong daigdig, hindi lang Pilipinas. Na siya ang si Jesus na itinalaga ng mga mahala sa lahat ng tao, kasama ang Ama sa pamamahala. Tandaan nyo Ama at Anak at Banal na Espiritu ang mamamahala. Original yan na nakatagda. Ba't inayawan nyo? Basahin po natin Isaias 9:6. Sige. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Alright. Yung katagang yan, tandaan nyo kaya ang mga propeta ay nagsabi, Jeremias 17:5. Tandaan niyo ito mga binibigyan ko sita kung di nyo maintindihan, magtanong kayo. Kayong nasa mga kongreso ngayon, kayong mga matataas na opisyal ng lipunan, alam ko may diwa kayo sa pagbabago Pero sa tunay na pagbabago, wala kayong alam. Kung tayo pa magsasalita, hindi nila tayo pakikinggan. Pero kung papanaro mga magsasalita sa kanila, manginginig pa sila. Sige, basahin mo. Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Kita nyo na. Magtiwala kayo kay Sarah. Bakit si Sarah ba? Ang pamilya bang yan? Walang background. Sara Duterte. Dahil na yung ama niya, walang background ba yan? Lahat tayo
may background na nyo, ha? May nakaraan. Ala-ala mga nakaraan. Alright. So, itong plano nyo na pagbabago ng administrasyon o mamahala sa gobyerno, sigurado ba kayo Na matino. na matino yung ipapalit ninyo? Ilang beses nyo niyang ginawa yan? Nagtagumpay kayo. Confidential fund. Pero yung nakaupo, Jackman na eksperto yan sa pamamahala. Alright, balikan mo yung Jeremias. Ganitong sabi ng Panginoon, sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. O, kita nyo na. Ano pa? At ginagawang bisig ang laman ng kanyang bisig. Ginagawang laman ng kanyang bisig. Alright. Naintindihan ba ninyo yan? Hindi nyo naintindihan. Kaya lahat ng ipahayag ko sa inyo sa Biblia, ako lang nakaintindihan. Kaya kung hindi nyo maintindihan, magtanong kayo, anong gagawing bisig ang kanyang laman? Material. Na yan ang kinatatakutan nyo. Ha? Korupsyon. Hindi ba material yan? Bakit naghahari ang korupsyon? At ba't naghahari ang tinatawag ninyong budol-budol? Alam niyo, budol-budol? Panluluko. Panlalamang. Alright. Panlalamang sa kapwa. Pagsasamantala. Yan ang budol-budol. Hindi man talaga ginagawa niya sa Pilipinas. At sa buong daigdig, ang budol-budol. Talamak. Alright. So ituloy mo yung Jeremias. Sapagkat siya magiging gaya ng pugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tataan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Alright. Ano ibig sabihin? Magtago siya para hindi siya makigilap ni naman. Nag-uutos lang siya at ang kanyang mautosan ay kagaya rin niya na sinasabi ni Isaias, mga aso niya ay matatakaw. O, get nyo? Basahin po natin Isaias Kapitulo 56, talatang 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Di, lahat ng galabay niya, aso niya, alagad niya, na nagbabantay sa kanya, matatakaw lahat yan. Sinong makakalam? Alam na ninyo yan eh, kung sino yung matatakaw na yan eh. Ba't hindi sila unang palisin nyo sa pamahalaan? Na dapat ninyong tulungan ninyong presidente dahil nagsisikap din lang naman na paunlarin ang bayan. Kaya lang, yung taktika o teknik, pamamaraan ng pag-unlad, yun lang alam niya. Ito po sa Gis. Pero yung alam ng Diyos, hindi niya alam. Sabi po dito sa Gis, ang kanyang mga bantay ay mga bulag. O Silang lahat ay walang kaalaman. ano yung mga bulag na mga bantay niya, mga sekreto niya, pulis niya, general niya, mga galamay niya sa gobyerno, puro bulag lahat yan. Ito pa po sabi ni Propeta Bakit Jeremias. sila bulag? Nakakita sila na krimen, binabaliwala lang, hindi inaayos. Ito nga po. Silang lahat ay mga piting aso. O Sila hindi makatahol. kita na, hindi makasigaw. Dahil napipipi sila. Dahil sa kaduwagan. Duwag sila na lumaban sa isang krimen. Wala Tatagayin silang sila sa kakayahan. trabaho. Nalilitis ng isang krimen.
Dahil takot sila sa Mawala mga ng gumagawa trabaho. ng krimen. Dahil yan na sinasabi niyo mga tigre sa ilalim. Ibig sabihin, may tauhan sila matatapang na magtanggol sa kanila. Dahil sila rin ang kanilang mga aso na alagaan. Ito pa po sabi ni Propeta Jeremias, sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Mga natutulog. Paano di sila mailipin sa pag-idlip? Relax na relax sila dahil mayayaman na sila. See? Wala silang pakialam sa kanilang kapwa. Kaya na niluloko nila ang bayan. Ang mga nasa Senado na yan, hindi sila makatahol. Dahil duwag sila. Paano maging bantay ang mga general na yan? Senador na yan, congressman na yan, hindi makatahol. Ngayon, kayo ang tumatahol ngayon. Kaya nga po ang tawag sa kanila ni Propeta Jeremias dito sa 9, kayong lahat na mga hayop sa parang, kayo'y magsiparitong lumamon, oo, kayong lahat na mga hayop sa gubat. Alright. So, ibig sabihin, marami nang nakinabang sa pera ng bayan. Kaya sila ngayon napipi, hindi makatahol dahil nakikinabang sila sa tinatawag na korupsyon, sindikato, paninindikato, pang budol-budol na sinasabi nyo. Kaya po pala napakalinaw ang tawag sa kanila ni Propeta Jeremias, kayong mga hayop. Talaga. Hindi naman tao yan eh. Hayop talaga. Ang tunay na tao, tandaan nyo ha, alam niya ang masama at mabuti. Yon. Tatahol yan. Kung alam niya ang masama ay yung nanghahari. Alright. Hindi kayo makatahol. Asan na ron yung lumalaban yung nakaraan dyan sa Kongreso na sinusuportahan ni Mira Baleros? Nawala na. Ba't nawala? Tinakot na naman ninyo. Baka patayin na naman ninyo. Napipi rin. Kaya napipi na rin. Kaya na lang gawin yung plano yan. Pati po yung yung Dan Fernandez na lumalaban sa mga namatay sa COVID. Parang napipi na rin. Kaya nga, yun nga sinasabi ko, yung lumalaban sa Kongreso ng pinakikipaglaban niya, yung mga biktima ng COVID, biktima ng Dembaxia. Alright. Asan siya ngayon? Nawala na yung mga ingay. Wala na yung kaingay. Napipi na naman. O ngayon, tatahol na naman kayo. Pagkatapos, mapipi na naman kayo. Dahil, malagyan ng tape yung bunganga nyo. O baka kayo naghahanap lang ng suhol. Kaya tumigil-tigil na kayo dyan na pagsasalita ha. Tayo po ba o tinapala ng pera sa mga bibig at muka? Baka naghintay na naman kayo ng tapal sa bibig ninyo para matigil na kayo dyan. So, yung pagkayag ninyo yan ng mga kaibigan, tandaan nyo ha, alam ko yung plano nyo. Naghanap kayo ng suhol na naman. Hintayin nyo na may sumuhol kayo sa inyo para hindi na kayo makatahol pa. Ito lang po yung masasabi ko. Gusto nilang tanggalin daw yung gobyernong korap. Yung bang ipapalit nilang gobyerno, hindi ba korap yun? Kaya alalahanin nyo, kung yung ipapalit nyo ay talagang tunay na gaya ng Diyos na alam niya at masama at mabuti. Alright. Ngayon, nakatagda na yung papalit sa gobyerno eh. Siya si Jesus na itinagda ng Diyos at sinusuportahan ng Diyos ang kanyang anak. Kaya silang dalawa ang maghari, Ama, Anak, at kagaya ng mga banal na espiritu, sila maghari. O bakit? Isasalang na naman yung si Sarah. Sigurado kayo kung ni Sarah yan ay maayos niya Pilipinas. Ngayon, papayagan ko kayo, halimbawa, yung ginagawa ninyo, pag nagkamali kayo ng pasya, tsak na didimanda ko kayo sa langit. Tandaan nyo ha. Hindi po ba katatapos lang confidential fund ni Sara Duterte? Kaya nga, Na, yun lang, nawala na ingay nun.
Wala namang naging hatol sa kaso. So, yung mga plano na yan, anong pangalan mo, kaibigan na nagdidiskurso dyan sa Malacanang? Kusang ka ba? Sigurado ka ba na yung ipapalit mong tao ay tiyak na makalulutas ng pambansang problema? Hanggat ang tao ipapalit po nila ay hindi makadiyos, walang mangyayari. Ganun pa rin. Kaya Kailangan tao makadiyos ang ilalagay nila. hindi maliwanag. Maliwanag ang sinabi ng Biblia. Ha? Diyos lang ang makapagbibigay ng kapayapaan kung siya ay maghahari na. Levitico Kapitulo 26, talatang 6. At magbibigay ako ng Yung kapayapaan pamagat sa lupain. muna. Pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. O yan na ha, pakinggan nyo. Meron tayong papalain kung tayo susunod. Ano papalain natin? Magiging kapayapaan ng ating bansa o magulo? Maayos ba ang pamamahala sa ating bansa o hindi maayos? Dahil siya ang gagawa nito. Walang iba kundi siya. Pero kayo, ilagay niyo si Sara. Sino ang kasama ni Sara? Hindi ba kayo rin? Si Duterte. Pindutan din rin. Okay. Silang dalawa magama. Siyempre. O ngayon, sigurado kayo na sila, maayos nila ang bansa. Kung si Duterte nga, walang nagawa eh. Si Duterte, walang nagawa. Yang panganak na wala lamang karanasan sa politika. Siya ang may kakayahan na magbigay ng kapayapaan. Yun na nga po ang kabago-bago, nagkaroon agad ng kaso, confidential fund. Alam ko yan. Pero, bakit din ninyo inaalungkat na usigin yung confidential fund na yan? Kung totoo, hindi. Hindi po ba napakaliwanag yung sinabi ni Propeta Isaiah? Sila yung mga piping aso na hindi Napipi na kayo. makatahol. Tapos yan, tatawol kayo. Alam ko, plano nyo eh. Kapag nasumalpalan yung bibig nyo, manalagyan ng tape, titigil na naman kayo, tandaan nyo. So, alam ko, plano mo, ikaw na nagsasalita dyan. Kung saan ka man nagsasalita, na nanghikayat ka na babaguhin ang pamahalaan. Sigurado ba na pagpapatuloy mo yan hanggang sa katapusan ng iyong buhay? O hanggang sa pagdating lang ng suhol sa iyo? Pag nasulang ka, hindi ka na magkikibo. Tapos na ang laban. Alright. Sino ang makapagbibigay ng kapayapaan? Walang katulong, kundi siya mismo. Sila. Sige, basahin mo. Read. Levitico Kapitulo 26, talatang 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. At may higa kayo. At walang katatakutan kayo. At aking papawin sa lupain ng mababangis na hayop. Ni hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. O siya mismo. Ang magpapalayas. Siya papalit. Siya magpapalayas. Siya magbibigay ng kapayapaan. Ang mababangis na hayop ay mga tao na mga taksil sa bayan. Mababangis na hayop yan. Papawin niya lahat yan. Dahil siya lang ang karapatan na papatay sa mga makasalanan. Tandaan nyo ha. Kayo ba? Ang makasalanan ba ninyo? Sa inyo pinapatay ba ninyo? Ganun talaga. Ganun na sindikato eh. Yung makasalanan ba sa lipunan, pinapatay ninyo? O Diyos ang pumapatay? Alright. So, kung di nyo kayo pumatay, Diyos ang papatay. Tandaan nyo ha. Wala nang ibang katulong, kundi siya at ang kanyang anak at ang mga banal na espiritu ang papatay. Tandaan nyo ha. Tao ba sila? Hindi tao sila. Espiritu na sila. Alright. O sino ngayon ang susuri sa espiritu? Wala. Sino ang tatapal sa bunganga ng espiritu? Wala.
Dahil ang Espiritu hindi nasusuhulan. Kailanman. Alright. Ngayon, yung ginamit niya nung una, alam niyo kung sino? Ang Panginoon Jesus mismo ang ginamit niya para katuwang niya sa magbibigay ng kapayapaan sa lupain. Anong ginawa niyo doon sa taong ginamit niya na si Jesus? Di ba pinatay din niyo? Ngayon, kung may gagamitin siya na tao ngayon na maghayag ng katotohanan, papatay naman ninyo. So, ito ang hiwaga ng buhay na hindi nyo alam. Dahil ang Diyos lang ang mapagbibigay ng kasaganaan at kapayapaan sa mundong ibabaw. Tandaan nyo ha. Sa halip na pakakauntin niya tayo, pararamihin niya tayo. O anong ginawa nyo? Hindi ba plinano nyo na pakauntiin ng bilang ng tao sa pamagitan ng COVID vaccine? Sa pamuno ni Duterte. Sa pamumuno ni Duterte. Si Duque. Duque. Yumaman na sila ng gusto. Dahil mayaman na sila. Asan ang kayamanan nila na kuha sa bansang Pilipinas? 6 billion daw nadali ni Duque. Binalik ba sa gobyerno? Hindi. Pinag-resign lang ninyo? Ay, Nilitis ba ninyo ang kaso niya? Hindi. Inusig ba ninyo? Hindi. Meron bang hustisya? Wala. So, hindi ba sinasabi ng Biblia ang hustisya ang makapagliligtas sa sangkatawan? Sa basahin. 76 ng Isayas. Kapag may hustisya, tandaan nyo ha, magpayapa ang lupain. Eh walang hustisya sa inyo eh. Ang magnanakaw, manatiling magnanakaw at siya pang nakaposisyon. Yun nga po, tatanggalin daw yung magnanakaw, yung papalit magnanakaw din. So, mag-isip-isip kayo mabuti ha. Kung di nyo alam ang plano, magtanong-tanong kayo. Dahil ang Diyos, magnanakaw ba Diyos? Hindi. Mga espiritu ba'y magnanakaw? Hindi rin po. O tumutulong sa ating mga kainaan? Tumutulong sa ating mga kahinaan. So, sila dapat lumuklok sa posisyon. Tama. Dahil sila lang ang may karapatan na magpapayapa sa buong daigdig. Dahil ang mga kalaban nila, makasalanan. Maging sino man na makasalanan na yan. Senador man, congressman man, gobernador man, mayor man, papatay niya lahat yan kung hindi sila magbabago. Alalahanin ninyo yung mga tinuro ko ng una na tayo ang katawan ni Kristo. Kaya may hayag ang mga apostol ng Panginoon. Colosas 3:4. Colosas Kapitulo 3, talatang 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. O, kita na. Sino ihayag nyo? Si Sarah o si Kristo? Ano sabi ni si Kristo kasi? Sa bibig ni Pablo, kayo ang katawan ni Kristo. Alam niyo katawan? Kinatawan. Membro ng kanyang pamamahala. Kayo. Sino yung kayo? Kayo na may maaring pagkatiwalaan dahil naghahanap ng Diyos ang kanyang katuwang na mapagkakatiwalaan upang mamahala. Tandaan nyo Hindi niya sinabi na si Sarah yan. Hindi niya sinabi na si Bongbong yan. Kayo ang namili yan eh. Pero pag yan Diyos ay namili, hindi siya magkakamali sa pagpili. Napili na nga niya yung maghari. Dapat eh. Pero pinatay ninyo. Pinako nyo sa krus yan. Di ba? Na siya ang may karapatan
at may kakayahan na mamahala at magbigay ng kapayapaan sa lupain. O, pinatay ninyo. Ngayon, kung sino pumatay sa kanya, siya iluluklok nyo. Ayaw nga po nila sa ilaw dahil masasama raw ang kanilang mga gawa. Ayaw lang lumapit sa ilaw. Alright. Paano maging mapayapa ang lupain kung walang katarungan? Hustisya. Ang hustisya nyo, batas niyo walang ipin. Sibasahin mo na nga. Isayas Kapitulo 56, talatang 1. Yung pamagat. Ang kabanalan ng pag-iingat ng Sabat. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating. O see, yan ang makapagliligtas, hustisya, katarungan. Yan ang makapagliligtas, hindi yung uupo na siya mismo manlalabag sa batas. Yung ba manlalabag sa batas, sila iupunin nyo. Paano makapagligtas yung maninira sa batas? Dahil ba sabi nyo, bawal magnakaw? Sila number 1 magnanakaw, sabi ni Tata Eduardo Miranda. Eh kayo mismo, ang number 1 na magnanakaw. Hindi lang si Miranda, Diyos mismo nagsabi. So ibig sabihin, dalawa yung nagpapatotoo. 1990s pa, sinabi ng Diyos sa akin na ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw. So entonces, lahat kayo nasa Malacanang, paalisin. Kayo membro ng Malacanang, paalisin. Magnanakaw kayo na talaga eh. Bakit hindi? O gusto nyo malaman? Senador, hindi ba nilutas na yan ni sino namatay na presidente? Inoy-noy. Estrada. Sino-inoy yung namatay? Estrada. Sino-inoy, walang nailaban. Si Estrada lumaban. Hindi ba inalis ni Estrada yung calamity fund? Ano yan? Pork barrel. Pork barrel. Bakit nakabalik yung pork barrel? Dahil yung pork barrel na yan, yan ang pasimula ng pagnanakaw, panunulisan, pork barrel. Ipinahawak ang gobyerno sa kanila. Hindi naman ipinamudmod sa mga taong yung sinasabi niyong karapatan ng tao. Hindi ba yun ang unang nilutas ni Estrada? Bakit pinalis niyo si Estrada sa posisyon? Ipinalit niyo si Gloria. Okay na. Yun nga po sinasabi natin kanina, sinasabi lang, tinanggal nila yung kurap, ay mas kurap pa pala yung pinalit. Paano ganyan ulit mangyari? Kurap ba si Estrada? Hindi naman kurap si Estrada. Yun po yung ano nila, yung demanda nila. O kayo ba yan sa Malacanang? Hindi ba kayo mga kurap? O, ano sabi niyo yung budol-budol? Ano? Budol-budol? Ano yung budol-budol? Mga batas ninyo na nanggulo sa buong sangkatauhan. Yan ang budol-budol. Yung mga sinasabing mga ipinapapas nila yung mabibigat na atang sa mga sambayanan. Kaya nga, yan ang sinabi ni Jesus noong panahon niya. Pinapasan nila sa tao yung mabibigat na batas. Pero sa kanila, hindi man lang nila galawin ang batas na yan. Kamu kayo magpabakuna. Pinabakuna nyo ang buong bayan. Kayo ba ay nagpabakuna? Hindi. Kaya kayo mismo alam malalabag sa inyo sariling batas. Ito po, sabi sa Mateo Kapitulo 23, talatang 3. Dos muna. Sige. Umpisahan natin sa 1.
Na magkagay nagsalita si Jesus sa mga karamihan sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskreba at mga fariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. O malinaw yung hatol ni Kristo nung buhay pa siya. Hanggang ngayon, nagaganap yan, hindi ba? Sinasabi ninyo pero hindi nyo ginaganap. Ito pa po sa 4. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at may hirap na dalhin. At ipinapapasa nila sa mga balikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. O hindi ba yung vaccine na yan ipinapasan nyo sa mga tao hindi makalabas kung walang vaccine? O, daming nagkamatay, milyon ayon nila ibalita. O, yan ba ang tunay na hustisya? Makatarungan ba yan? Batas na yan? Napipi yung balita. Makatarungan ba yung ginawa niyong batas na yan? Dahil sabi ni Tatay Pinapasan Eduardo, nyo sa mga tao, hindi naman ninyo. Sinunod? Ang sabi po kasi ni Tatay Eduardo, yung mga nagbabalita, lahat bayaran. Talaga? Kaya yung tunay na balita, ayaw nilang ilabas. O ngayon, hindi ba si Kristo Jesus ang binigyan ng karapatan na mamahala? Ba't inaagawan nyo siya ng posisyon? Hindi, dapat siya ang ilalim ninyo. Hindi si Sara, hindi Duterte, hindi sino man tao. Si Jesus mismo. Dahil ang Diyos ay nasa Kanya. At ang Diyos ang gumagabay sa Kanya. At siya ang katulong niya sa pamamahala. Ang Ama at ang mga banal na Espiritu Santo, hindi tao. Ito mga banal na Espiritu Santo na ito. Kurap ba ito mga ito? Hindi po. Swindler ba yung mga ito? Hindi po. Tulisan ba mga ito? Hindi rin po. Alright, so ngayon, Sila lang. alin ang pipili ninyo? Tao pa rin? O Diyos na lang? Diyos na lang. Kung hindi nyo alam ang pamamahala ng Diyos, kami ay tutulong sa inyo. Gobyerno, di ba sinabi ko sa inyo noon? Kung hindi nyo alam pamahalan, ang mga pamamahala ng Banal na Espiritu, tutulungan namin kayo para malutas na ang problema ninyo. Budol-budol na Buti kung niluloko papanaraw nyo ang ang magsalita taong sa bayan. kanila. Nililigaw nyo ang taong bayan, sabi ni Miranda. Inaapi nyo ang mamamayan, sabi ni Miranda. Hindi tama yung sinabi nyo. Oh. Inalisan nyo ang karapatan ng mga tao. O sino ang gumagawa yan? Hindi ba gobyerno? Alright. Ngayon, alisin nyo yung gobyerno na yan. Dahil hindi naman siya bihasa. Sino ipapalit nyo? Sabi nyo, hindi siya bihasa. Pinalago niya ang korupsyon. Sabi nyo kanina, di ba? Dati nang malago ang korupsyon, dapat mapigil na. Sino makapipigil? Sabi nyo, hindi kaya ni Bongbong. Si Sara ba? Kaya ba niya? Sigurado kayo? Baka mas lalong matindi. Alright. Kahit na sino, wala akong mapagkakatiwalaan sa inyo. Tandaan nyo, ha? Yun po ang sinabi kanina sa Jeremias Day 7:5. Sige, basahin mo. Jeremias Kapitulo 17, talatang 5. Diyos lamang ang dapat pagkatiwalaan. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. At ang puso ay mihiwalay sa Panginoon. So, sino dapat natin pagkatiwalaan? Di ba Diyos? Ngayon, maghalal kayo ng tao. Mapagkakatiwalaan ba yung tao na yan? Siguraduhin nyo. Kung di kayo sigurado, ako ang may kasiguraduhan na sasabihin sa inyo. Diyos ang dapat nang mamahala. Wala nang iba. Kaya po sabi rito sa 17:9 hanggang 10, Sige. ang puso
ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. O, Sino sige. makaalam? Lahat kayo mandaraya eh. Yun. Alam na Diyos yan. Sinabi na mismo, ang Malacanang, pugad ng lahat ng tulisan at magnanakaw. So, entonces, lahat kayo dyan sa Malacanang, membro ng gobyerno, magnanakaw kayo lahat talaga. May nagpatutuo po niyan si Tatay Eduardo Miranda. O ngayon, pagpapatuloy pa ninyo yung pabubula ng mga tao walang malay, papirma na naman kayo. Sigurado kayo yung pipirma. Alam niya ang pipirma niya. So, ibig sabihin po pala, nagagawa sila ng destabilisasyon. Gagawa na kayo sarili yung modus para maikain nyo lahat ng mga tao sa kasinungalingan na naman. Eh, sinungaling sila eh. Alright. So, itong sinabi ko sa inyo, kaya ba ni Sara talaga ang pamalaan ng buong Pilipinas? Hingi naman daw na tulong sa tatay niya. Tatay ba niya na pamalaan ba ang Pilipinas? Nagkandaloko-loko yung mga sambayan ng Pilipino. Daming taong namatay. Nagkalitsi-litsi ng Pilipinas, tapos ibuto na naman nyo yung mga yan. Wala akong iboboto dyan. Tandaan nyo ha. Diyos lang ang iboboto ko. Dahil Diyos lang ang pagkakatiwala ko. Tandaan nyo. Okay? Marami ako sasabihin sa inyo, pero pakikinggan ko kayo. Kung ipagpatuloy pa ninyo yung mga modus nyo na yan, tumigil-tigil na kayo. Dahil walang kasiguraduhan yung pinaplano nyo. Pag nasupalpalan na yung bibig nyo, titigil na naman kayo, mga ingot. Alam ko ugali nyo. Lahat ng lumaban sa gobyerno, asan sila ngayon? Ipinaglaban ba nila ang katarungan hanggang sa kamatayan? Panatapan ninyo yan? Bayang magili pag may mga api ay mamatay nang dahil sa iyo. Huwag na kayong magsisinungaling, ha? Ilang taon nang inaapi ang Pilipinas. Walang nagpakamatay na lumaban ng katarungan. Tandaan nyo, ha? Hustisya. Walang naipaglaban. Dahil yan ang sabi ng Diyos. Ang kaligtasan ay nandun sa mga taong nang hahawakan ng kaligtasan, humahawak ng katarungan. Kaya sabi niya, mapala ng tao na humahawak ng katarungan. Kasi basahin mo. Ito po ba sa Isaiah 56? Yes. Basahin mo lang dyan. Isaiah Kapitulo 56. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito. Oh, mabuti pa yan si Pauchip Acosta. Kaya lang, nag-minor na naman. Oh, baka nasupal pa na naman niya ang Acosta na yan. Kamukha ni sino yung senador na yan? Yung congressman po na lumalaban sa... Hindi, yung senador na umuusig. Tulpo. Ay, si Rapi Tulfo. Naging pipi rin yan nung panahon ng COVID. Lahat ng senador naging pipi. Alright, ngayon. Nasaan ka ngayon, Tulfo? Ang tapang-tapang mo magsalita. Bakit hindi mo mausig ang mga senador na yan na kurap? Ay, baka tinakot. Ba't di mo mausig ang mga nagpaplano ng masama? So, ibig sabihin, hindi nyo kaya dalawa ni Acosta. Kailangan pa ang marami pang Acosta at marami pang Tulfo. Alright. O ngayon, yan ang problema ng ating bayan. Marami dapat lutasin si Tulfo. Yung mga babaero, lalakiro, mga agaw ng bahay, mga agaw ng asawa. O, hindi pa yan naayos. Buong Pilipinas, punong-puno yan.
na kaso na ganyan? May nakulong ba? Wala. O, ikaw, Acosta. Asan ngayon yung galing mo? Nakahit-kahit ka ngayon na mahukom. Pero hindi lahat, hindi buong Pilipinas. Tandaan mo, kung buong Pilipinas ay merong ganyan, marahil darating ang kapayapaan. O baka nasugulan na naman kayo, titigil na naman kayo. Alright, so, marami pa akong sasabihin, pero umpisa pa lang ito. Tandaan nyo uulitin ko pa yan. Ito po yung huling mensahe. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang sa sangbahayan ni Jacob, ang kanilang mga kasalanan. Hindi ba yan ang ginawa ni Jesus? Bakit natigil yung bunganga ni Jesus? Pinatay nila. Yan ang alam kong dahilan na pinagmamalaki nyo. Kaya niyong patayin ang sino man maghayag ng kasalanan niyo. Walang makakalitis. Pero sabihin ko sa inyo, kundi lang namagitan si Jesus na patawarin kayo. Lahat kayo. Patay na, tandaan nyo. Tinanggap lang yung request ni Jesus na ako, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tandaan nyo ha. Hindi rin po ba nila alam na matagal na pong panahon nakabanta ang The Big One, nakagaya na panahon ng ninunong Noe, na ilulunod ng Diyos ang buong sanlibutan, na kung hindi titigil ang mga tao sa paggawa ng mga kasamaan, hindi kaya muli itong mangyari. Mangyayari, pero marami ng alagad na namamagitan na huwag itutuloy ang kanyang hatol. Dalang tao ay may karapatan mabuhay, ay may karapatan magsisi. Kaya itong pagsisisi, nag-aabang para sa inyo na kung magsisi kayo, patatawarin kayo ng Diyos. Dahil yan ang sabi niya, Isaias 1:18, na kung manumbalik kayo sa Diyos, kahit na sa tambak makasalanan ninyo, patatawarin kayo. Sabi ko sa inyo, diba, peacemaker yan? Ama at anak ay peacemaker talaga. Dahil si Jesus, kagaya ni Jose, kahit nahinamak ang kanyang mga kapatid, mahal pa rin niya ang kanyang mga kapatid. Ganyan tayo. Kapatid tayo lahat ni Jesus at mahal niya tayo. Kaya sino man na magsisi at lumapit, patatawarin siya ng Diyos. Ituloy mo. Ito po sinabi ni Propeta Isaiah, umpisan po natin sa 16:18. Maghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. O yan, alis ba ninyo? Kayong mga kurap sa gobyerno, magnanakaw sa gobyerno, naalis na ba ninyo yung ugali nyong kurap, budol-budol, manluloko, manlililang sa bayan ninyo? Yan ang sinabi ng Diyos na dadalawin niya yung kalapastangan ninyo yan eh. Kaya marami na siyang pinapalay ng tao na dadamay sa inyong mga kagaguhan. Sige, tuloy mo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. O yan, ang alok na Diyos sa inyo. Kung magbalik loob kayo sa Diyos, patatawarin kayo. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ng napipigati at inyong hatulan ang ulila. Oh, make judgment. Sabi niya, gagawa kayo ng kahatulan, judgment. Doon sa nararapat na hatulan. Bakit din niyo mahatulan si Duterte? Ilang milyon na ang nanakaw niya sa gobyerno? Hindi po milyon, trilyon. Oh, trilyon na pala yung ninakaw yung magawa na yan. Pagkatapos, ilagay na naman yun sa presisyon. Yun po ay ayon kay Tatay Eduardo Miranda. Alright. Tuloy mo. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Alam niyo, babaeng baon na tinutukoy, yung mga taong
walang Diyos. Ipagtanggol nyo sila kung sila ay naaapi at napapahamak. Tulungan nyo sila. Libre hospital, libre gamot. Pwede yon para gumaling sila. Kung hindi kaya ng doktor, ilapin nyo sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang magpapagaling sa Kanya. Tandaan nyo ha. Sitali mo. Ito po ang sinabi ni Apostol Santiago sa babaeng bao. Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 27. Kung ang sinuman ay nag-isip na siya ay relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O, yung mga babaeng bao at ulila, mga taong hindi nalalayan ng Diyos dahil sila ay napapamag na, sila ang dapat yung tulungan ng mga suporta at ihanap nyo ang kalunasan sa kanilang mga kapigatian. Kung hindi makalunas ang doktor, ihanap nyo, hanapin nyo ang Diyos dahil Diyos mismo ang makakalunas sa dumang suliranin sa mundong ibabaw. Kaya po sabi ni Propeta Isaias pa, magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. O yan ang sinasabi ko sa inyo kanina eh. Kaya na makapal pa sa mukha nyo ang kasalanan nyo, patatawarin kayo. Kaya magbalik loob na kayo sa Diyos. Hinahalina na kayo dito sa kanyang kaharian. At tayo lahat ay magplano ng mabuti sa ating bayan kung alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kung gawin natin yan, ano sabi ng Diyos? Kakain tayo ng buti na lupain. Ito po. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. O, kita na. Nasa kanya pala ang pag-asa. Ang Diyos mismo at ang kanyang anak. Nasa kanila ang ating pag-asa sa buhay. Kaya huwag na niyong ilalagay si Sarah. Kahit na sino sa mga Duterte, sino sa mga tao dyan, huwag na yung ilalagay. Kung alisin nyo si Marcos, Diyos na ang ipalit natin sa pamalaan. Itigil na po nila yung paggawa ng mga ganyan. Mag-aalis daw sila ng isang kurap daw, ay mas kurap pa pala papalit. Ay nagagawa lang sila ng mga katarantaduhan. Yung nag-aalis, sila rin ang kurap yan. Nagpapanggap lang na mababait. Pero nagkurap na rin ang mga yan, tandaan mo. Sino nakakalam? Diyos ang nakakalam yan. Kaya nga po ang sabi kanina, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay. Kahit na yung mga naghayag ng pagpapalit ng gobyerno, kurap din lahat yan, tandaan nyo. Kaya po, para matapos na yung mga ganyan, Diyos na lang po ang pagariin ng ating Panginoon na lang. At yung lahat ng mga taong makadiyos. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang, pagsamba. Huwag mong habaan. Ay ating binabalik sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Kristo. Siya nawa.